Sa gitna ng naglalakihang mga gusali sa Makati, si Rafael Valderrama, isang bilyonaryong tila nasa kanya na ang lahat, ay nabubuhay sa isang malamig at mapanglaw na palasyo. Sa loob ng 7 mahabang taon, ang kanyang puso ay naging bato dahil sa pait ng nakaraan at sa hindi maipaliwanag na pag-alis ng kaisa-isang babaeng kanyang minahal. Ngunit ang lahat ay biglang nayanig nang dalhin siya ng tadhana sa isang maliit na bayan sa San Sebastian. Doon, sa gitna ng payak na pamumuhay at amoy ng bagong luto na kakanin, muli niyang nakita si Elena, ang dating pag-ibig na akala niya ay kinalimutan na siya. Subalit, sa likod ng masipag na ina na pilit itinataguyod ang pamilya sa kabila ng hirap, ay may isang lihim na hindi inaasahan. Isang 7 taong gulang na batang lalaki ang lumitaw na may mga matang tila salamin ng sariling pagkatao ni Rafael. Isang sulyap na magpapabago sa kanyang mundo at magbubukas sa katotohanang mas mahalaga pa sa anumang bilyong piso sa bangko. Ang Maynila ay isang lungsod na hindi natutulog, puno ng ilaw, ingay at mabilis na takbo ng buhay. Sa tuktok ng isang matayog na gusali sa Makati, nakatayo si Rafael, nakatingin sa mga ilaw sa kalsada na tila mga bituin na nahulog sa lupa. Marami siyang pera, marami siyang ari-arian, marami siyang kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang kakulangan na hindi niya maipaliwanag, isang puwang sa kanyang puso na tila walang kayang punan. Bumuntong hininga siya at humawak sa malamig na bintana. Ang lamig ng salamin ay nagpaalala sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang ipinagtabuyan, isang alaala, isang tao, at isang panahon na tila nakalimot na ang mundo, ngunit hindi siya. Pagdating sa bayan, sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw at maalikabok na kalsada. Ang hangin ay may halong amoy ng lupa at kahoy, at ang bawat hakbang niya ay tila bumabalik sa mga araw na hindi niya na maibabalik. Pumasok siya sa isang maliit na karinderiya para uminom ng malamig na tubig, iniisip ang mga susunod na hakbang sa proyekto. Biglang tumigil ang lahat. Ang mga tunog ng kanto, ng mga naglalakad at nag-uusap ay tila napawi sa sandaling iyon. Sa likod ng counter, may isang babae. Si Elena. Ang mga mata niya ay nanlaki, puno ng pagkagulat at hindi makapaniwala. Ang mga kamay niya ay nanginig at sa isang iglap, nahulog ang isang baso mula sa kanyang palad. Basag. Ang tunog ng basag na baso ay parang kulog sa pandinig ni Rafael, isang matinding dagok na muling bumuhay sa damdaming matagal nang nakalimutan. 7 taon. 7 taon na ang nakalipas, simula nang huli niyang makita ang babaeng ito. Simula ng huling pagkakataon na nag-iwan siya ng sugat sa puso niya at sa puso rin ni Elena. Tiningnan niya ito ng diretsyo, malamig at walang emosyon sa mata, ngunit sa loob ng dibdib niya may muling nag-aapoy na galit. Isang galit na matagal na niyang itinago, ngunit ngayon ay lumalabas muli sa presensya ng babaeng nagdulot ng lahat ng iyon. Elena, tawag niya. Ang pangalang dati ay matamis sa kanyang dila, ngayon ay may pait, may bigat, at parang lason sa bawat pagbigkas. Ang mga salita ay hindi lamang pagtawag, ito ay pagbabalik ng nakaraan, pagbabalik ng mga sugat, at pagbabalik ng damdaming hindi na niya akalaing muling mararamdaman. Iba ang buhay ni Elena ngayon, hindi na siya ang babaeng nakilala ni Rafael noon. Ang kanyang mga kamay ay magaspang dahil sa trabaho. Nagtatrabaho siya sa umaga sa karinderya at sa gabi ay naglalaba siya para sa iba. Lahat ng ito para sa kanyang anak na si Theo. Isang araw, lumapit si Rafael sa kanya. Hindi para mangamusta, kundi para mag-alok ng negosyo. Bibilhin ko ang lupang kinatatayuan ng bahay mo, wika ni Rafael. Magkano ang gusto mo? 500,000 piso, 1,000,000? Sabihin mo lang. Tiningnan ni Elena ang mamahaling sapatos ni Rafael. Napatingin siya sa sariling tsinelas na halos mapunit na. Ang distansya nila ay hindi lang sa pera. Distansya ito ng puso. Hindi mabibili ng pera ang bahay ko, Rafael, sagot ni Elena. Matigas ang kanyang boses, kahit na nanginginig ang kanyang tuhod. Lahat ay may presyo, Elena. Gaya mo noon, pambabara ni Rafael. Masakit, sobrang sakit. Tinalikuran siya ni Elena. Kailangan niyang maging matatag para kay Theo.
Ang hangin sa probinsya ay sariwa, may halimuyak ng basang damo at tuyong dahon, malayo sa usok at ingay ng Maynila na kinasanayan ni Rafael. Sa mga sandaling ito, habang naglalakad siya sa gilid ng lupain na nais niyang bilhin, tila bumagal ang ikot ng mundo. Ang bawat hakbang niya sa tuyong lupa ay nagdadala ng alikabok na tila nagsasalaysay ng mga kwentong matagal nang natabunan. Si Rafael ay isang lalaking nasanay sa kontrol. Sa kanyang mundo, ang bawat desisyon ay may malinaw na bunga. Kapag siya ay nagtanong, dapat may sumagot. Kapag siya ay nagutos, dapat may sumunod. Ngunit dito, sa ilalim ng malawak na langit ng probinsya, pakiramdam niya ay siya ang estranghero. Habang naglalakad, may narinig siyang mahinang tawanan. Isang tawa na puno ng inosenteng kagalakan. Tumigil si Rafael. Sa di kalayuan, sa ilalim ng malaking puno ng mangga, may isang batang lalaki na naglalaro. Ang bata ay may hawak na saranggola, isang simpleng laruan na gawa sa papel at patpat. Ang bata ay tumatakbo, humahabol sa ihip ng hangin. Ang kanyang mga binti ay mabilis at masigla. Biglang huminto ang bata, tila may naramdaman siyang presensya. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa sandaling magtama ang kanilang paningin, parang may humampas sa dibdib ni Rafael. Isang kakaibang kaba ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Isang damdamin na matagal niyang hindi naramdaman. Hindi ito kaba ng galit, hindi ito kaba ng negosyo o ng paninindigan sa kapangyarihan. Ito ay isang kaba na malalim, personal at mahirap ipaliwanag. Parang may isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang muling gising. Isang bagay na matagal na niyang hinahanap, ngunit hindi niya alam kung paano hahanapin. Ang bata, si Elena, ay may mga mata na katulad ng sa kanya noong bata pa siya. Ang hugis ng mga kilay, ang tikas ng pagtayo, ang paraan ng simpleng pagpikit ng mata kapag tinatamaan ng sinag ng araw, lahat ay tila replika ng kanyang sariling pagkabata, ng isang bersyon ng kanyang sarili na malaya at inosente. Sa bawat galaw at kilos niya, naramdaman ni Rafael ang bigat ng nostalgia, ang kirot ng mga naiwang pangarap, at ang kabighani ng mga sandaling nawala na. Nakaramdam si Rafael ng pagkahilo. Halos mawalan ng balanse sa dami ng emosyon na biglang bumaha sa kanya. Para siyang nakatitig sa isang salamin ng nakaraan, isang bersyon ng sarili niya na hindi pa nabahiran ng yaman, kapangyarihan o pait ng buhay. Isang batang tao na puno ng pangarap, ng simpleng kagalakan at ng walang kamalay-malay sa mabigat na mundo ng intriga at kompetisyon. Sa bawat saglit na lumilipas, mas lalo niyang naiintindihan na ang presensya ni Elena ay higit pa sa isang pagkakataon o pagkikita. Siya ay isang paalala, isang tulay pabalik sa bahagi ng kanyang puso na matagal na niyang nakalimutan. Isang bahagi na ngayon ay muling nagigising, handang harapin ang lahat ng alaala at damdamin na matagal na niyang itinago. Sino ka? Pabulong na tanong ni Rafael sa kanyang sarili. Ang bata ay hindi natakot. Sa halip, tumitig lang ito ng diretso sa kanya. Ang mga matang iyon, malalim at mapagtanong, ay tila bumabasa sa bawat sulok ng kaluluwa ni Rafael. Sa loob ng ilang segundong iyon, nawala ang lahat ng kanyang pagmamataas. Nawala ang kanyang pagiging bilyonaryo. Ang natira na lamang ay isang lalaking nagtataka sa isang misteryong nakatayo sa harap niya. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Mula sa likuran ng bahay, mabilis na lumabas si Elena. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pagmamadali at kaba. Ang kanyang mukha ay naglalarawan ng matinding pag-aalala at ang mga mata niya ay nanlalaki sa takot. Hindi na siya nag-atubiling tumakbo palapit sa bata. "Teo, pumasok ka na sa loob, dali!" Utos ni Elena. Ang tinig niya ay nanginginig, hindi sa galit, kundi sa matinding takot na baka mawala ang kanyang mundo sa isang iglap. Ang bawat salita ay puno ng kagyat na pangangalaga at pagmamadali. Isang ina na handang gawin ang lahat para sa kaligtasan ng kanyang anak. Hinila niya si Theo, pinapasok sa loob ng bahay, at agad na iniharang ang kanyang sarili sa pagitan ng bata at ni Rafael. Ang kilos na iyon ay hindi lamang instinct. Ito ay proteksyon,
isang pahayag ng tapang at determinasyon. Si Elena ay handang harapin ang anumang panganib, anumang tao, anumang banta, basta't mapanatiling ligtas ang kanyang pinakamahalagang yaman, ang anak niya. Si Rafael, nakatayo sa harap nila, tahimik at malamig ang paningin. Ang bawat kilos ni Elena ay nagdulot ng kakaibang tensyon sa kanyang dibdib. Sa kabila ng yaman, kapangyarihan, at kontrol na dati niyang hawak, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya matutumbasan, ang proteksyon, katapangan, at walang kapantay na pagmamahal ng isang ina. "Sino ang batang iyon, Elena?" tanong niya. Ang boses niya ay malalim, puno ng paghanga at halong pagtataka. Ang tanong ay hindi lamang tungkol sa bata. Ito ay tungkol sa koneksyon, sa matinding damdamin na muling nagbabalik sa kanya, at sa misteryong bumabalot sa babaeng unti-unting bumabalik sa kanyang nakaraan. Ang boses ni Rafael ay malalim, seryoso, at puno ng hinihinging katotohanan. Huminto si Elena sa paglalakad, ngunit hindi siya lumingon. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang nagwawala na puso. "Wala kang pakialam, Rafael," sagot ni Elena. Matigas ang kanyang boses, isang pagtatangkang itago ang lamat sa kanyang paninindigan. "Ang kailangan mo lang gawin ay ayusin ang mga papeles mo at umalis sa bayang ito. Hindi ikaw ang may-ari ng lugar na ito, at lalong hindi ikaw ang may-ari ng buhay namin." Tiningnan ni Rafael ang likod ni Elena. Nakita niya ang panginginig ng mga balikat nito. Alam niya ang babaeng ito. Kilala niya ang bawat galaw ni Elena noong sila ay masaya pa. Alam niya kapag nagsisinungaling ito. At ngayon, alam niyang may itinatago ito na kasing laki ng bundok. "Bakit ka natataranta?" tanong muli ni Rafael. Mas malapit na siya ngayon. "Bakit ayaw mong makita ko ang bata? Ano ang kinatatakutan mo?" Pilit na itinutulak ni Elena si Rafael palayo. Kahit na mas maliit si Elena, ang determinasyon sa kanyang mga mata ay nagsilbing pader. "Umalis ka na, Rafael! Hindi mo kami kailangan dito! Ang perang dala mo, ang kapangyarihan mo, wala itong silbi sa amin! Iwanan mo na kami sa katahimikan namin!" Sigaw ni Elena, ang tinig niya ay puno ng galit, proteksyon at determinasyon. Ang bawat salita ay parang panangga laban sa anumang banta na maaaring idulot ni Rafael. Pagkatapos ay mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay at isinara ang pinto ng malakas. Bang! Ang malakas na tunog ng pagbagsak ng pinto ay nag-iwan ng katahimikan sa paligid, tila nagpatigil sa bawat hininga ng hangin at sa bawat tunog ng paligid. Naiwan si Rafael, nakatayo sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Ang mga mata niya ay nakatingin sa nakasarang pinto at sa kanyang dibdib ay may halo ng pagkaantig, pagtataka at pagkamangha sa tapang ng babaeng nakaharap niya. Sa damuhan sa kanyang paanan, napansin niya ang isang saranggola na naiwan ng bata. Unti-unti niyang pinulot ito. Ang saranggola ay payak, may guhit ng bituin, buwan at maliliit na linya na tila naglalarawan ng mga pangarap. Ngunit sa kabila ng pagiging simple nito, ramdam ni Rafael ang pagmamahal at malasakit na inilaan sa bawat guhit. Hindi ito gawa ng mayamang kamay o ng sino mang sanay sa karangyaan. Ito ay gawa ng pusong inosente at puno ng pagmamahal. Isang paalala na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa pera, kapangyarihan o posisyon, kundi sa damdaming inilalagay natin sa bawat simpleng bagay. Tahimik na nakatayo si Rafael, hawak ang saranggola sa kanyang kamay at sa kanyang puso ay may unti-unting pag-alon ng damdaming matagal niyang pinigil, pagkagiliw, pagtataka at isang kakaibang hangarin na unawain at marating ang katahimikan na pinoprotektahan ni Elena at ng bata. Sa bawat segundong lumilipas, ang hinala sa isipan ni Rafael ay nagiging isang malakas na sigaw. Ang bata. Ang petsa. Ang paglayas ni Elena 7 taon na ang nakalilipas. Naglakad si Rafael pabalik sa kanyang sasakyan, ngunit ang kanyang isipan ay hindi na mapakali. Ang isang sulyap na iyon ay nagbukas ng isang pinto na matagal nang nakasara. Hindi na siya makakatulog ng mahimbing ngayong gabi. Alam niyang may isang lihim na nakabaon sa lupa ng probinsyang ito at hindi siya titigil hanggat hindi niya ito nahuhukay. Ang bawat detalye ng mukha ng bata
ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang alaala. Theo. Ang pangalan ng bata. Isang simpleng pangalan, ngunit sa bawat pagbigkas niya nito, pakiramdam niya ay may nagbabago sa kanyang pagkatao. Sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan, tumitig siya sa kawalan. Hindi na lang ito tungkol sa lupa. Hindi na lang ito tungkol sa business expansion. Ito ay tungkol sa katotohanan na pilit ikinukubli ng isang babaeng minsan ay naging sentro ng kanyang mundo. Hindi mo maitatago ang katotohanan habang buhay, Elena, bulong niya sa hangin. Darating ang oras na kailangan mo ring harapin ang lahat ng ito. At sa katahimikan ng gabi, ang anino ng nakaraan ay nagsimula ng sumayaw sa harap ni Rafael, handang magbunyag ng mga sagot na babago sa buhay nilang tatlo. Hindi na ito laro. Ito na ang simula ng isang pagtatagpo na hindi na matatakasan ng sinuman. Ang umaga sa probinsya ay hindi nagdala ng katahimikan kay Rafael. Bagkus, dala nito ang isang mabigat na desisyon. Alam niyang hindi niya makukuha ang mga sagot na kailangan niya kung mananatili siyang estranghero sa lupain ni Elena. Kailangan niyang lumapit. Kailangan niyang maging bahagi ng araw-araw na buhay nito, kahit pa ang presensya niya ay parang tinik sa lalamunan ng babae. Gamit ang kanyang impluensya bilang isang malaking investor, naglabas si Rafael ng isang kautusan. Dahil sa mga legal na issue sa lupain ni Elena, wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan mo akong tulungan sa pag-aayos ng mga dokumento sa munisipyo. Wika ni Rafael, ang boses ay seryoso, walang bahid ng pagbibiro. Dahil ang lupa mo ang sentro ng proyektong ito, ikaw ang magiging personal assistant ko habang narito ako sa probinsya. Nanlaki ang mga mata ni Elena, ang puso niya'y mabilis na tumitibok at ang bawat hininga ay puno ng takot at galit. Hindi maaari, may trabaho ako, may anak akong inaalagaan. Sigaw niya, ang tinig niya ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Sa bawat salita, ramdam ang bigat ng responsibilidad at pagmamahal sa anak na si Theo. Ngunit si Rafael, malamig at walang bahid ng simpatya, ay tumugon ng diretsyo. May sweldo ka. Ang tinig niya ay malalim at may bigat. Doble ng kinikita mo sa isang buwan sa karinderya. At kung hindi ka papayag, mapipilitan akong gamitin ang legal na paraan para i-evict ka sa lupaing iyan sa lalong madaling panahon. Napalunok si Elena. Ang banta ni Rafael ay hindi biro. Alam niya, sa bawat kilos at salita ng lalaking nasa harap niya, kaya nitong isakatuparan ang lahat ng kanyang sinasabi. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-isip ng paraan, ngunit ang puso niya ay nakatuon sa anak, sa maliit na tahanan, at sa katahimikan na matagal niyang pinapahalagahan. Para kay Theo, kinagat ni Elena ang kanyang labi at pinilit na tanggapin ang malupit na kapalaran. Sige, papayag ako, pero tandaan mo, wika niya. Ang tinig ay matatag sa kabila ng kaba at galit. Hanggang sa trabaho lang tayo, walang halong personal. Sa mga salitang iyon, malinaw ang hangganan ni Elena. Ang kanyang dignidad at prinsipyo ay hindi nasusukat sa pera o banta. Sa kabila ng panggigipit, ipinakita niya na may mga bagay, pamilya, dangal at integridad, na higit pa sa lahat ng yaman at kapangyarihan sa mundong ito. Sa mga mata ni Rafael, unti-unti niyang napagtanto na ang babaeng ito ay hindi basta sumusunod sa takot. May puso at tapang na higit sa kanyang inaasahan. Nagsimula ang kanilang pagsasama sa isang lumang opisina sa munisipyo. Ang silid ay puno ng alikabok at lumang papeles. Sa labas, ang init ng araw ay humahalik sa bintana, ngunit sa loob, ang tensyon ay kasing lamig ng yelo. Habang nagtatype si Elena ng mga report, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Nararamdaman niya ang titig ni Rafael mula sa kabilang mesa. Ito ang lalaking minahal niya noon. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng mga pangarap na nauwi rin sa luha. Bakit mo gustong bilhin ang lupang ito, Rafael? Tanong ni Elena, hindi siya lumingon. Maraming ibang lupain sa probinsya na mas malawak at mas madaling kunin. Bakit dito? Tumigil si Rafael sa pagpirma ng mga dokumento. Tumingin siya sa malayo. Sabi mo, gusto mong pag-usapan lang ang trabaho. Bakit ka nagtatanong tungkol sa aking motibo? Dahil pakiramdam ko, hindi lupa ang habol mo, sagot ni Elena. Pakiramdam ko, ako ang habol mo.
Tumayo si Rafael. Mabagal, maingat. Lumapit siya sa mesa ni Elena. Ang bawat hakbang niya ay parang pintig ng isang lumang orasan. Nang makarating siya sa likod nito, naramdaman ni Elena ang presensya ng lalaki. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Rafael ay humalo sa amoy ng lumang papel at tuyong damo. Matapang ka na, Elena, bulong ni Rafael malapit sa kanyang tainga. Dati, hindi ka makatingin sa mga mata ko kapag kinakausap mo ako. Ngayon, nagagawa mo na akong hamunin. Nagbago ang mga panahon, Rafael. Mabilis na sagot ni Elena habang tumatayo at lumalayo. At nagbago na rin ako. Sa bawat oras na lumilipas, lalong bumibigat ang hangin. May mga sandali na muntik na silang magkalapit, mga pagkakataong kailangang mag-abot ng mga papel o kapag kailangang magtulungan sa pag-aayos ng mga lumang mapa. Kapag nagtatama ang kanilang mga kamay, tila may kuryenteng dumadaloy, isang alaala ng haplos na matagal nang nawala. Ngunit tuwing mangyayari iyon, agad na humaharang ang pait. Ang pait ng 7 taon na paghihiwalay, ang mga alaala ng sugatang puso, ang mga pangakong napako, at ang mga damdaming hindi na naibalik. Ang pait ng mga sikretong pilit na itinatago, mga lihim na binuo upang maprotektahan ang sarili at ang minamahal. Sa bawat pagtitig ni Elena sa kanyang paligid, ramdam niya ang bigat ng nakaraan, ngunit mas matindi ang pangangailangan niyang manatiling matatag para sa hinaharap. Sa isang tahimik na sulok ng opisina, tinitingnan ni Elena ang maliit na litrato ni Theo na nakatago sa kanyang pitaka. Ang larawan ay payak, ngunit para sa kanya, ito ang kanyang lakas. Ito ang paalala kung bakit siya nagigising tuwing umaga, bakit siya nagtitiis sa hirap at hamon, at bakit kahit sa harap ng isang lalaking may kapangyarihan at nakakaapekto sa kanyang nakaraan, hindi niya hahayaang madamay ang kanyang anak. Ang bawat titig niya sa larawan ay parang tahimik na panalangin. Protektahan ang bata, ipaglaban ang karapatan niya bilang ina, at huwag hayaang masira ang munting mundo na ginawa niya para sa anak. Napansin ni Rafael ang titig ni Elena at mahuli niya ito sa sandaling hawak niya ang pitaka. "Bakit ka laging tumitingin sa pitaka mo?" tanong niya. Ang boses niya ay malamig ngunit may halong curiosity at hindi maitatagong interes. Hindi lamang ito simpleng tanong. Ito ay pagsilip sa isang bahagi ng buhay ni Elena na matagal niyang hindi nauunawaan. Sa mga sandaling iyon, nakaramdam si Rafael ng kakaibang tensyon. Isang paghanga at pagkalito sa babaeng hindi basta sumusunod sa takot. Isang babae na may lakas na hindi nakikita sa karangyaan, kapangyarihan o kayamanan. "Wala kang pakialam," maikling sagot ni Elena. "May itinatago ka, Elena," wika ni Rafael. Ang kanyang boses ay naging mas malambot, halos bumubulong. "At malapit ko na itong malaman." Naramdaman ni Elena na ang bawat sandali ng kanilang pagsasama ay isang pagsusulit. Isang pagsubok kung hanggang kailan niya kayang itago ang katotohanan tungkol kay Theo. Ang tensyon sa opisina ay hindi lamang tungkol sa trabaho. Ito ay tungkol sa 2 taong nagmamahalan pa rin, ngunit hinaharangan ng pader ng kanilang mga nagawang pagkakamali. Sa labas, nagsisimulang dumilim ang langit. Ang mga ibon ay nagbabalikan na sa kanilang mga pugad. At sa loob ng opisina, si Elena at si Rafael ay patuloy na naglalaro sa gilid ng isang malaking rebelasyon. Ang hangin ay naging masikip, ang bawat hininga ay may bigat. Alam ni Elena na hindi na siya magtatagal sa ganitong sitwasyon. Pero sa ngayon, wala siyang magagawa kundi ang magpatuloy, magtiis at manalangin na huwag mabuksan ang pinto kung saan nakatago ang kanyang pinakamalaking sikreto. Ang bawat papel na pinipirmahan ni Rafael, ang bawat utos na ibinibigay niya, ay tila isang paraan para mapalapit siya kay Elena. At si Elena naman, sa bawat pagtanggi niya, ay lalong nagbibigay ng dahilan kay Rafael para manatili. Ang kanilang pilit na pagsasama ay naging isang sayaw, isang mapanganib na sayaw ng paghahanap, pagtatago at pag-ibig na kailanman ay hindi tuluyang namatay. Ang kalikasan ay tila sumasalamin sa nararamdaman ni Elena. Mula sa maaliwalas na umaga, biglang bumuhos ang malakas na ulan.
Ang langit ay naging kulay abo at ang hangin ay humahagupit sa mga puno ng niyog sa paligid ng munisipyo. Ang bagyo ay dumating ng walang babala, gaya ng pagbabalik ni Rafael sa kanyang buhay. Hindi ka makakauwi sa lagay na ito, Elena, wika ni Rafael. Nakatayo siya sa bintana, pinapanood ang pagbaha sa kalsada. Delikado ang daan. Mananatili tayo rito hanggang humupa ang ulan. Wala nang nagawa si Elena. Ang kuryente ay biglang nawala. Iniwan silang dalawa sa loob ng isang lumang bodega na nagsisilbing imbakan ng mga lumang file. Ang tanging liwanag na nagmumula sa labas ay ang kidlat na paminsan-minsang nagbibigay liwanag sa loob ng silid. Sa gitna ng lamig, nagsimulang manginig si Elena. Ang takot na nararamdaman niya ay hindi lang dahil sa bagyo, kundi dahil sa lapit ni Rafael. Sa bawat pagkulog, kusang lumalapit ang kanyang katawan sa lalaki, isang instingto ng paghahanap ng proteksyon na matagal na niyang kinalimutan. Bakit? Biglang tanong ni Rafael sa dilim. Ang boses niya ay malalim, parang unggol ng isang leon na nasugatan. Bakit ka umalis noon, Elena? 7 taon na ang nakalilipas. Nagising na lang ako isang umaga na wala ka na. Walang sulat, walang paalam. Iniwan mo lang akong parang basahang wala ng silbi. Huminga ng malalim si Elena. Ang kanyang dibdib ay sumasakit. Hindi mo maiintindihan, Rafael. Ang mundo mo ay masyadong mataas para sa akin. Hindi ako bagay sa buhay na gusto mo. Huwag mong iligaw ang usapan, mariing sagot ni Rafael. Lumapit siya kay Elena. Sa dilim, nararamdaman ni Elena ang init ng kanyang hininga. Mahal kita, Elena. Iyon ang aking pagkakamali. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, ngunit iniwan mo ako. Ano ang kulang? May iba ka bang minahal? Wala, sagot ni Elena. At sa pagkakataong ito, tumulo ang kanyang mga luha. Ang mga luha na matagal na niyang pinipigilan. Hindi ko iyon ginawa dahil hindi kita mahal. Ginawa ko iyon dahil kailangan ko. Kailangan? Ulit ni Rafael. Hinawakan niya ang balikat ni Elena. Mahigpit, ngunit may halong pagmamakaawa. Anong kailangan ang mas matimbang pa sa ating pagsasama? Tumahimik si Elena. Ang mga salitang nasa dulo na ng kanyang dila ay pilit niyang nilulunok. Si Theo. Gusto niyang sabihin na si Theo ang dahilan. Gusto niyang sabihin na ang pamilya ni Rafael ang nagbanta sa kanya. Gusto niyang sabihin na ang lahat ng ginawa niya ay para sa anak nila. Ngunit natakot siya. Paano kung kuhanin siya ni Rafael? Paano kung ang yaman nito ay gamitin laban sa kanya? Umalis ako para mabuhay ng payapa. Pagdadahilan niya, kahit na alam niyang hindi iyon ang buong katotohanan. Gusto ko ng simpleng buhay. Ang buhay sa Maynila kasama ka. Ito ay isang bilangguan na nababalot ng ginto. Naramdaman ni Rafael na may kulang. May mas malalim na dahilan. Ang kanyang puso, kahit papuno ng galit, ay nakaramdam ng pag-aalala. Sa gitna ng dilim, hinaplos niya ang pisngi ni Elena. Ang haplos na iyon ay nagpaalala kay Elena sa mga araw na sila ay masaya pa. Hindi ito ang totoo, Elena. Pabulong na sabi ni Rafael. Nararamdaman ko, may itinatago ka na mas mabigat pa sa mga salitang binibitawan mo. Rafael, tama na, pagmamakaawa ni Elena. Hayaan mo na ang nakaraan. Kung ano ang nangyari na. Niyakap ni Rafael si Elena. Isang yakap na puno ng pangungulila. Sa loob ng ilang minuto, nawala ang galit. Nawala ang bilyonaryong si Rafael at ang mahirap na si Elena. Ang natira na lamang ay 2 taong naghahanap ng katarungan sa kanilang mga puso. Ngunit alam ni Rafael sa kanyang isipan, ang sagot ni Elena ay hindi sapat. Ang kanyang kutob tungkol sa bata, tungkol sa petsa, at tungkol sa kakaibang koneksyon na naramdaman niya kay Theo ay lalong lumalakas. Habang yumayakap si Elena, nakatingin si Rafael sa kawalan. Sa kanyang isip, gumagawa na siya ng plano. Kung hindi niya makukuha ang sagot sa pamamagitan ng pagtatanong, hahanapin niya ito sa ibang paraan. Kung iyan ang gusto mo, Elena, wika ni Rafael habang humihiwalay sa yakap, hindi na kita pipilitin ngayon. Pero tandaan mo, ang katotohanan ay parang araw. Hindi ito matatabunan ng kahit anong bagyo. Ang bagyo ay patuloy na humahagupit sa labas. Ngunit ang bagyo sa loob ng kanilang mga puso ay mas malakas,
mas matindi at mas mapanira. Alam nilang pareho na paghupa ng ulan, magbabago na ang lahat. Ang kanilang lihim ay hindi na magtatagal sa dilim. Ang sumunod na umaga ay payapa, na parabang walang naganap na bagyo sa nakaraang gabi. Matapos makauwi si Elena sa kanilang munting bahay, agad siyang nag-asikaso ng mga gawain. Kinailangan niyang magtungo sa bayan para mamili ng mga paninda at hindi niya napansin na naiwan ang kanyang pitaka sa ibabaw ng mesa. Sa kabilang banda, si Rafael ay hindi nakatulog. Ang bawat salita ni Elena sa gitna ng bagyo ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. May kakaiba sa mga mata ng babae, isang pait, isang pagtatakip, at isang takot na hindi pangkaraniwan. Dahil sa hinalang hindi mapakali, nagdesisyon si Rafael na puntahan ang bahay ni Elena sa ilalim ng pagpapanggap na may ibabalik siyang mga dokumento para sa kanilang trabaho. Pagdating niya sa bahay, wala si Elena. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Pumasok si Rafael. Ang maliit na bahay ay malinis, puno ng mga laruan ni Theo na nakakalat sa sahig. Ang amoy ng bahay ay parang amoy ni Elena, simple, malinis at puno ng buhay. Habang naghahanap ng mapag-iiwanan ng dokumento, nakita ni Rafael ang isang lumang kahoy na kahon sa ibabaw ng hapagkainan. Nakabukas ito ng bahagya. Sa loob, may mga papeles na nakatiklop. Hindi sinasadya, nahagip ng kanyang mga mata ang isang dokumento. Ang birth certificate ni Theo. Napatigil si Rafael. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig habang kinukuha ang papel. Binasa niya ang bawat linya. Pangalan ng bata, Theo Montefalco. Naramdaman ni Rafael na tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Montefalco, ang kanyang apelyido. Tiningnan niya ang petsa ng kapanganakan. Oktubre 15, 7 taon na ang nakalilipas. Ang eksaktong buwan at taon kung kailan iniwan siya ni Elena sa Maynila. Isang malakas na hampas ng katotohanan ang tumama sa kanyang dibdib. Mas matindi pa sa anumang sakit na naranasan niya sa buong buhay niya. Anak ko, pabulong na sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Hindi lang ito hinala. Hindi lang ito kutob. Ito ay isang katotohanan na nakasulat sa papel. Isang katotohanang itinago sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Ang galit na naramdaman niya noon ay nag-iba ng anyo. Hindi na ito galit dahil sa pag-iwan ni Elena. Ito ay galit dahil sa pagkakait sa kanya ng karapatang maging isang ama. 7 taon. 7 taon na hindi niya nakita ang paglaki ng kanyang sariling dugo. 7 taon na ipinagkait sa kanya ang pagkakataong yakapin, gabayan at mahalin ang batang ngayon ay nakikita niyang naglalaro sa kanyang alaala. Napaupo si Rafael sa isang upuan. Ang kanyang mga kamao ay nakatikom ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa halong luha at matinding galit. Ang kanyang yaman, ang kanyang kapangyarihan, lahat ng iyon ay naging walang kabuluhan sa harap ng pagkakataong nasayang. Bakit? Bakit kailangang ilihim ito? Ang mga tanong ay nag-uunahan sa kanyang isip. Naalala niya ang takot sa mga mata ni Elena. Naalala niya ang bawat pagkakataong pilit siyang itinutulak palayo. Ipinagkait mo sa akin ang anak ko, ang bulong ni Rafael sa hangin na puno ng pait. Ipinagkait mo sa kanya ang ama niya. Sa bawat segundong lumilipas, ang sakit ay nagiging determinasyon. Hindi na ito tungkol sa lupa. Hindi na ito tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa kanyang anak. Narinig niya ang yabag ng mga paa sa labas. Mabilis na binalik ni Rafael ang dokumento sa loob ng kahon. Tumayo siya, ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging malamig. Ngunit sa ilalim nito ay isang bulkan na handa ng sumabog. Pumasok si Elena sa pinto, bitbit ang mga biniling paninda. Nang makita niya si Rafael na nakatayo sa gitna ng kanyang sala, ang kanyang mukha ay namutla. Napabitaw siya sa dala niyang supot, dahilan upang mahulog ang mga prutas sa sahig. Rafael, ang boses ni Elena ay halos hindi marinig. Ano ang ginagawa mo rito? Tumingin si Rafael sa kanya. Ang mga mata ni Rafael ay tila 2 matatalim na kutsilyo na bumabakas sa bawat emosyon ni Elena. Walang sinabi si Rafael, ngunit ang tensyon sa silid ay sapat na para sabihing alam na niya ang lahat.
Ang lihim na pilit na iningatan ni Elena sa loob ng 7 taon ay wala na. Ang nakaraan ay hindi na anino, ito ay nakaharap na sa kanila, handang magbayad ng utang na matagal nang nakabinbin. Ang katahimikan sa loob ng maliit na bahay ay nakakabingi. Ang bawat tibok ng puso ni Elena ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Nakatayo si Rafael sa gitna ng sala, hawak ang birth certificate ni Theo na parang isang ebidensya sa korte. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagkalito, ay napalitan na ngayon ng matinding puot at pagkadismaya. 7 taon, Elena, ang boses ni Rafael ay mababa, halos pabulong, ngunit ang bigat nito ay parang kidlat na yumanig sa buong silid. 7 taon mo siyang itinago sa akin. 7 taon mo akong pinagkaitan ng karapatang tawagin na tatay. Binitawan ni Rafael ang papel sa ibabaw ng mesa. Pak! Ang tunog ng papel na dumampi sa kahoy ay tila isang hatol. Napaluhod si Elena. Hindi na niya kayang tumayo pa. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa takot at sa bigat ng katotohanang hindi na niya maikakaila. Rafael, hindi mo alam ang nangyari. Hindi mo alam ang takot na dinanas ko. Anong takot? Sigaw ni Rafael, ang kanyang boses ay tuluyang bumasag sa katahimikan. Takot na mawalan ng yaman, takot na mawalan ng luho, lahat ng kailangan mo, kaya kong ibigay, pero tinakas mo ang anak ko. Lumapit si Rafael at hinawakan ang magkabilang balikat ni Elena, pilit siyang pinapatayo. Sagutin mo ako, bakit mo ginawa ito? Umiiyak na si Elena, ang kanyang mga luha ay dumadaloy ng walang tigil. Dahil sa pamilya mo, Rafael. Naalala mo ba ang araw na naghiwalay tayo? Ang nanay mo, pumunta siya sa akin. Sinabihan niya ako na hindi ako nararapat sa inyo. Sinabihan niya ako na sisirain niya ang buhay ko at ang buhay ng pamilya ko kung hindi ako lalayo sa iyo. Natigilan si Rafael. Binitiwan niya si Elena. Ano ang sinasabi mo? Hindi lang iyon, patuloy ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Nang malaman kong buntis ako, mas lalo akong natakot. Narinig ko ang usapan ng pamilya mo sa telepono. Nakukunin nila ang bata kapag ipinanganak ko ito at itatapon ako sa kung saan na hindi mo na ako makikita kailanman. Natakot ako, Rafael. Natakot ako na baka hindi ko na makita si Theo. Ang tanging paraan para maprotektahan siya ay ang mawala sa paningin ninyo. Sa bawat salita ni Elena, unti-unting humuhupa ang galit ni Rafael. Napalitan ito ng matinding panghihinayang. Naalala niya ang kanyang ina, isang babaeng may bakal na prinsipyo at matigas na puso. Alam niyang kayang gawin ng kanyang pamilya ang lahat ng sinabi ni Elena. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay naging mas mahina, puno ng pagsisisi. Bakit hinayaan mong dumaan ang 7 taon na mag-isa kang naghihirap? Akala ko hindi mo na ako mahal. Mahal kita, Rafael, pag-amin ni Elena habang nakatingala sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Mahal kita higit pa sa buhay ko. Kaya ko nagawa ang sakripisyong ito. Inisip ko ang kinabukasan ni Theo. Ayaw kong lumaki siya sa gitna ng digmaan ng mga Montefalco. Gusto ko, lumaki siyang simple, malaya at masaya. At kahit mahirap ang buhay namin dito, nakikita ko ang saya sa mga mata niya. Iyon ang sapat na kabayaran para sa lahat ng paghihirap ko. Tumingin si Rafael sa paligid, sa mga lumang gamit, sa mga laruan ni Theo na yari sa kahoy. Nakita niya ang sakripisyo ng isang ina. Nakita niya ang pagmamahal na hindi mabibili ng kahit anong bilyong piso. Si Rafael, ang lalaking nakasanayan ng kontrol, ay napagtantong wala siyang kontrol sa isang bagay na pinakamahalaga, ang pagmamahal ng isang magulang. Hindi mo man lang sinubukan na pagkatiwalaan ako, wika ni Rafael, bagaman wala na ang talim sa kanyang boses. Akala mo ba hindi kita kayang protektahan? Nang panahong iyon, Rafael, ikaw ang pinakamahinang link sa iyong pamilya, sagot ni Elena. Ikaw ang hinahabol nila, ikaw ang puntirya nila. Kung nalaman nilang may anak tayo, baka hindi na tayo nabubuhay ngayon. Nanahimik si Rafael. Ang katotohanan ay masakit, ngunit ito ay totoo.
Ang kanyang pamilya ay hindi basta-basta. Tumingin si Rafael sa pinto ng kwarto kung saan natutulog si Theo. Ang batang iyon, ang kanyang anak, ay ang bunga ng pag-ibig na akala niya ay tapos na. 7 taon, ulit ni Rafael, ang kanyang boses ay halos pabulong na. 7 taon na sana ay naging bahagi ako ng buhay niya. 7 taon na hindi na natin mababawi. Patawarin mo ako, Rafael. Pagtatapos ni Elena, ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang sarili. Ang gusto ko lang ay protektahan siya. Iyon lang ang tanging hangarin ko bilang isang ina. Ang tensyon ay hindi pa rin nawawala, ngunit ang init ng puot ay napalitan na ng malamig na realidad. Ang dalawang magulang na pinaghiwalay ng tadhana at ng mga lihim ay nakaharap na ngayon sa isang bagong yugto. Hindi na ito tungkol sa nakaraan. Ito na ang laban para sa kinabukasan ng kanilang anak. At sa sandaling iyon, alam ni Rafael na ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging pareho. Ang pagtatapat ni Elena ay nag-iwan ng malalim na sugat sa pagkatao ni Rafael. Ang kanyang isip na dati ay puro negosyo at lohika ay unti-unting napupuno ng mga tanong tungkol sa kung paano maging isang tunay na ama. Pagkalipas ng ilang araw, naging mas madalas ang pagbisita ni Rafael sa bahay ni Elena. Hindi na siya pumupunta bilang isang bilyonaryong nagmamay-ari ng lupa. Pumupunta siya bilang isang lalaking desperadong makabawi sa 7 taong nawala. "Theo, halika rito," tawag ni Rafael sa bata habang nakaupo sila sa ilalim ng puno ng mangga. May dala siyang mga bagong laruan at libro, mga bagay na hindi pa nakikita ni Theo sa kanyang simpleng buhay. Tumingin si Theo kay Elena. Humingi ito ng pahintulot sa kanyang ina bago lumapit sa lalaking tinatawag niyang Mr. Rafael. Nang tumango si Elena, dahan-dahang lumapit ang bata. "Gusto mo bang maglaro ng bola?" tanong ni Rafael. Pilit na pinapaganda ang kanyang boses para maging magaan sa pandinig ng bata. Naglaro sila. Sa bawat pagtatawanan ni Theo, ang puso ni Rafael ay tila natutunaw. Nakita niya ang kanyang sariling mga kilos sa bawat galaw ng bata. Ang paraan ng pagtawa nito, ang paraan ng pagkunot ng noo kapag hindi nakukuha ang nais, lahat ay bumasag sa matigas na dingding ng kanyang kalooban. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Sa kabila ng mga sandaling ito, ang legal na kupunan ni Rafael sa Maynila ay nagpadala ng mga dokumento. Gusto nilang kunin ang kustudiya kay Theo. Naniniwala sila na mas mapoprotektahan ang bata sa Maynila sa loob ng kanilang mansion kaysa sa isang liblib na probinsya. "Rafael, hindi mo pwedeng gawin ito," pagmamakaawa ni Elena isang gabi habang nagtatalo sila sa labas ng bahay. "Hindi mo pwedeng basta kunin ang bata. Anak ko siya lang ang meron ako." "Elena, hindi ito tungkol sa akin," sagot ni Rafael. Bagaman ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. "Tingnan mo ang paligid mo. Wala kang seguridad dito. Paano kung dumating ang mga kaaway ng pamilya ko? Paano kung mapahamak si Theo? Sa Maynila, garantisadong ligtas siya. Ang ligtas na kapaligiran ay hindi sapat kung mawawala sa kanya ang kanyang ina," sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pait at takot. "Ang kaligayahan niya ay wala sa ginto mo, Rafael. Nasa akin siya. Hinding-hindi mo ako mapaghihiwalay sa anak ko." Ang tensyon ay umabot sa sukdulan. Si Rafael ay nasa gitna ng dalawang mundo. Ang mundo ng kanyang pamilya at yaman at ang mundo ng kanyang anak at ang babaeng minsan niyang sinaktan. Isang hapon, habang naghahanda si Rafael na umuwi, aksidenteng natisod si Theo habang tumatakbo. Nahulog ang bata at sugatan ang tuhod nito. "Aray!" sigaw ni Theo. Mabilis na tumakbo si Rafael patungo sa bata. Binuhat niya ito ng may pag-iingat. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Ayos ka lang ba, anak?" Napatigil si Theo. Tumingin siya kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may halong pagkamangha. "Salamat, San Daddy." Ang salitang daddy ay tila kidlat na tumama sa dibdib ni Rafael. Hindi sinasadya ng bata, ngunit ang bawat pantig ay nagdala ng matinding emosyon. Binitiwan ni Rafael ang kanyang mga plano. Ang kanyang pride, ang kanyang legal na banta, ang kanyang pagnanais na kontrolin ang lahat.
Lahat ay nawala. Napayakap si Rafael sa bata. Hinahalikan ang noo nito. Nakatayo si Elena sa malayo, pinapanood ang tagpong iyon. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Rafael. Nakita niya na ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang bilyonaryong walang pakialam sa nararamdaman ng iba. Hindi ko na itutuloy ang kaso, bulong ni Rafael nang makalapit siya kay Elena habang karga pa rin ang natutulog na si Theo. Ano? Tanong ni Elena, gulat na gulat. Hindi ko na siya kukunin sa iyo, Elena, wika ni Rafael. Tumingin siya sa malayo, sa papalubog na araw. Nakita ko ang saya niya sa piling mo, ang pagmamahal na ibinibigay mo. Hindi ko kayang tapatan iyon ng kahit anong pera, pero hihingi ako ng isang pabor. Ano iyon? Hayaan mo akong maging bahagi ng buhay niya, pakiusap ni Rafael. Hindi bilang bilyonaryong kukuha sa kanya, kundi bilang ama na kasama ninyong lalaban para sa kanyang kinabukasan. Hayaan ninyo akong protektahan kayo, hindi sa pamamagitan ng paglayo, kundi sa pamamagitan ng pananatili. Ang sandaling iyon ay naging turning point para sa kanilang lahat. Ang tensyon ay hindi nawala ng tuluyan, ngunit ang galit ay napalitan na ng pag-asa. Si Rafael, sa kanyang unang pagkakataon, ay nagpakumbaba. At sa harap ng pagbabagong ito, naramdaman ni Elena na baka, sa gitna ng lahat ng pait, may pagkakataon pa silang bumuo ng isang pamilya. Ngunit alam nilang dalawa na ang laban ay hindi pa tapos. Ang mga kaaway ni Rafael sa Maynila ay hindi tumitigil at ang katotohanan tungkol kay Theo ay isang bomba na maaari nilang gamitin anumang oras. Ang pagsubok sa paninindigan ni Rafael ay nagsisimula pa lamang. Ang balita tungkol sa pagkawala ni Rafael sa kanyang responsibilidad sa Maynila ay nakarating na sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga karibal sa negosyo na matagal nang naghihintay ng pagkakataon ay nagsimulang gumalaw. Nalaman nila ang tungkol sa kanyang pamamalagi sa probinsya at ang kanyang relasyon kay Elena. Para sa kanila, ito ang kahinaan ni Rafael na maaari nilang pagsamantalahan. Isang gabi, nakatanggap ng babala si Rafael mula sa kanyang pinagkakatiwalaang assistant sa Maynila. Sir, alam na nila ang tungkol sa babae at sa bata. Papunta na sila riyan. Kailangan ninyong umalis agad para sa inyong kaligtasan. Tiningnan ni Rafael ang kanyang cellphone. Sa screen nito ay ang litrato ni Theo na natutulog ng mahimbing sa kanyang kama at si Elena na naghahanda ng hapunan sa kusina. Kaligtasan. Sa kanyang dating mundo, ang kaligtasan ay nangangahulugan ng pagtakas, pag-iwas sa gulo at pagprotekta sa sariling imahe. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ni Rafael ang isang kakaibang tapang. Hindi niya hahayaang maging biktima ang mag-ina sa larong kinagisnan niya sa Maynila. Hindi ako aalis, sagot ni Rafael sa kabilang linya. At hindi ko sila hahayaang mapalapit dito. Gamitin mo ang lahat ng legal na puwersa at resources natin. Protektahan mo ang mga truck natin. Kung may susubok na gumalaw laban sa pamilya ko, siguraduhin mong hindi sila makakalapit kahit 1 milya sa bayan na ito. Isinantabi ni Rafael ang kanyang pride. Tinawagan niya ang kanyang ama, ang lalaking matagal na niyang hindi kinakausap. Sa unang pagkakataon, hindi siya humingi ng pera o impluensya para sa negosyo. Humingi siya ng proteksyon para sa kanyang anak. Tatay, panimula ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. May anak ako, si Theo. At ang pamilya natin ang dahilan kung bakit itinago siya sa akin. Ngayon, kailangan ko ang tulong ninyo para protektahan ang mag-ina ko laban sa mga taong gustong gumamit sa kanila laban sa akin. Natahimik ang kabilang linya. Ang pag-amin ni Rafael ay isang malaking dagok sa pamilyang Montefalco. Ngunit sa huli, dugo ang nanaig. Ilang araw ang nakalipas, nakita ni Elena ang pagdating ng mga security detail sa paligid ng kanilang maliit na bahay. Hindi sila mga armadong tao na nagdadala ng takot, kundi mga profesional na tagapagtanggol na tahimik na nagbabantay sa paligid. Rafael, ano ang ginagawa mo? Tanong ni Elena. Bakas ang pag-aalala. Lumapit si Rafael at hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi mo kailangang matakot, Elena. Binago ko ang rules ng laro. Hindi na nila kayang gamitin ang pagmamahal ko sa inyo bilang kahinaan. Ngayon,
ito na ang magiging sandata ko. Pero ang yaman mo, ang posisyon mo sa kumpanya, wala ang lahat ng iyon kung wala kayo, sagot ni Rafael. Dati, akala ko ang tagumpay ay ang pagkakaroon ng pinakamataas na gusali sa Maynila. Ngayon, alam ko na ang tunay na tagumpay ay ang makitang natutulog ng mahimbing ang anak ko nang walang inaalala. Sa mga sumunod na linggo, ginamit ni Rafael ang bawat sentimo ng kanyang yaman hindi para palawakin ang negosyo, kundi para patatagin ang seguridad ng kanyang pamilya. Ipinatigil niya ang mga agresibong ekspansyon sa mga lugar na hindi naman kailangan at inilipat ang pondo para sa mga komunidad sa probinsya kung saan nakatira sina Elena. Hindi na siya ang bilyonaryong mapagmataas. Siya na si Rafael, ang ama na handang isakripisyo ang kanyang reputasyon, ang kanyang oras, at ang kanyang yaman para sa simpleng buhay na nais ni Elena para kay Theo. Isang hapon, nakita ni Rafael si Theo na naglalaro sa ilalim ng ulan. Imbes na pigilan ito o mag-alala sa dumi, sumali si Rafael. Tumakbo siya sa putikan, nakipaghabulan at nagpakabasa kasama ang bata. Nasa may balkonahe si Elena, pinapanood ang mag-ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Sa gitna ng lahat ng panganib na nagbabanta sa labas, sa loob ng kanilang maliit na mundo, nakita niya ang isang himala. Ang bilyonaryo na dati ay may malamig na puso, ay natutong magmahal ng totoo. At sa sakripisyong ginawa niya, napatunayan niya na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa bank account, kundi sa mga yakap at tawanan na ibinabahagi nila sa ilalim ng iisang bubong. Ang banta ng Maynila ay nananatili, ngunit sa panig ni Rafael, hindi na siya natatakot. Dahil alam niya, sa bawat laban na kanyang kakaharapin, ang inspirasyon niya ay nasa loob ng tahanang ito. At handa siyang harapin ang buong mundo, basta't ang kapalit ay ang kaligtasan at kaligayahan ng kanyang pamilya. Ang mga buwan ay mabilis na lumipas. Ang tensyon na dati bumabalot sa buhay ni na Rafael, Elena at Theo ay unti-unti nang napalitan ng katahimikan at seguridad. Ang dating malamig na mansyon sa Maynila ay hindi na ang sentro ng mundo ni Rafael. Sa halip, ang munting bahay sa probinsya ang naging kanlungan ng kanyang puso. Hindi naging madali ang lahat. Marami pa ring sugat na kailangang hilumin. Marami pang mga pagkakamaling kailangang hingan ng tawad. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, pinili nilang maging pasyente. Pinili nilang subukan muli, hindi para sa sarili, kundi para kay Theo. Isang hapon, habang ang langit ay nagkukulay kahel dahil sa papalubog na araw, ang tatlo ay naglalakad sa dalampasigan na malapit sa kanilang bayan. Ang hangin ay humahalik sa kanilang mga mukha, at ang tunog ng alon ay nagsisilbing musika ng kanilang kapayapaan. Si Theo ay masayang nagtatakbuhan, humahabol sa maliliit na alimango sa buhanginan. Ang kanyang boses na puno ng inosenteng tuwa ay musika sa pandinig ni na Rafael at Elena. "Nakikita mo ba siya, Rafael?" tanong ni Elena habang nakatingin sa kanilang anak. "Sa loob ng 7 taon, siya lang ang naging mundo ko. At ngayon, masaya ako na kasama mo na siya." Humarap si Rafael kay Elena. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng galit, ay napuno na ngayon ng lalim ng pagmamahal at pagsisisi. "Hindi ko man mababawi ang 7 taon na nawala sa atin, Elena. Pero nangangako ako sa harap mo at sa harap ng ating anak na ibibigay ko ang buong buhay ko para mabawi ang bawat segundo." Huminga si Elena ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa dagat. "Sapat na sa akin na nandito ka. Sapat na sa akin na nakikita kong mahal mo ang anak natin higit pa sa sarili mong buhay." Huminto sila sa paglalakad. Tumabi si Theo sa kanila, pagod na sa pagtakbo, at yumakap sa binti ni Rafael. Ipinatong ni Rafael ang kanyang kamay sa balikat ng bata, at ang isa ay inakbayan si Elena. Sa sandaling iyon, hindi na sila dalawang magkaibang mundo. Sila ay naging isa. Ang mga banta mula sa Maynila ay hindi na nagkaroon ng puwang sa kanilang buhay. Ang yaman ni Rafael ay hindi na ginamit para manira, kundi para bumuo ng isang komunidad, para magbigay ng trabaho sa mga taong nangangailangan sa probinsya, at para siguraduhin
Ang bawat bata sa bayang iyon ay may kinabukasang katulad ng kay Theo. Rafael, tawag ni Elena. Salamat, salamat dahil hindi ka sumuko sa amin. Ngumiti si Rafael, isang ngiting hindi napilit o may halong pangungutya. Ako ang dapat magpasalamat. Kung hindi dahil sa katapangan mo, hindi ko malalaman kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pamilya. Pinalaya mo ako sa sarili kong bilangguan. Sa malawak na dalampasigan, habang ang araw ay unti-unting nagtatago sa ilalim ng abot-tanaw, ang tatlo ay nakatayo lamang. Walang mga salitang kailangan. Ang kanilang presensya ay sapat na. Ang nakaraan, gaano man ito kasakit, ay naging tulay lamang para sa isang kinabukasang puno ng pag-asa. Ang kwento ng 7 taon na nawala ay nagwakas sa isang bagong simula. Hindi na nila kailangang hanapin ang kaligayahan sa kung saan-saang sulok ng mundo. Ang kaligayahan ay naroon mismo sa bawat paghawak ng kamay, sa bawat ngiti ng anak, at sa bawat pangakong tutuparin nila sa isa't isa. 7 taon ang nawala, bulong ni Rafael habang tinitingnan ang papalubog na araw. Ngunit ibibigay ko ang natitirang bahagi ng buhay ko para mabawi ang bawat segundo. At sa ilalim ng maliwanag na mga bituin na nagsisimulang magsilabasan, ang tatlo ay naglakad pabalik sa kanilang tahanan. Ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng liwanag ng isang pamilyang natagpuan ang isa't isa sa gitna ng pagsubok ng panahon. Ito ang katapusan ng isang kabanata at ang simula ng isang buhay na tunay na makabuluhan. Ang pagmamahal, sa huli, ang siyang nagtagumpay sa lahat. Ang pagpasok sa lumang opisina sa munisipyo ay parang pagpasok sa isang time machine para kay Elena. Bawat sulok ng silid ay may dalang alaala. Ang amoy ng lumang papel, ang alikabok na sumasayaw sa sikat ng araw, at ang tunog ng lumang bentilador. Lahat ay nagpapaalala sa kanya ng panahong wala pa si Theo. Panahong siya ay isang simpleng dalagang puno ng pangarap na umibig sa isang lalaking tulad ni Rafael. Bakit ka nakatitig sa kisame? Tanong ni Rafael. Hindi siya tumitingin sa dokumento. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Elena. Wala, mabilis na sagot ni Elena. Naghahanap lang ako ng inspirasyon para tapusin ang mga report na ito. Inspirasyon? Ngumisi si Rafael. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Dati, ako ang inspirasyon mo. Sabi mo, ang tanging inspirasyon mo sa paggawa ng kahit ano ay ang makita akong nakangiti. Natigilan si Elena. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong humiwa sa kanyang dibdib. Iba na ang panahon ngayon, Rafael. Ang inspirasyon ko ay ang aking anak. Si Theo ang dahilan kung bakit ako gumigising ng maaga, kung bakit ako nagtatrabaho sa 2 trabaho, at kung bakit ako nananatiling matatag kahit anong mangyari. Tumayo si Rafael. Naglakad siya palapit sa bintana. Tiningnan ang mga taong dumadaan sa labas. Sinasabi mo yan na parang ako ang kaaway mo. Elena, sa tingin mo ba gusto kong maging ganito? Sa tingin mo ba masaya ako sa ganitong setup? Hindi ko alam kung ano ang gusto mo, sagot ni Elena habang nagtatype ng mabilis, pilit na iniiwasan ng emosyon. Ang alam ko lang, ang mundo natin ay hindi na magtatagpo. Sa mga oras na ito, unti-unting napansin ni Rafael ang mga maliliit na bagay kay Elena. Ang paraan ng kanyang pag-aayos ng buhok kapag nai-stress siya. Ang paraan ng kanyang paghinga kapag pagod na siya. Nakita ni Rafael na kahit lumipas ang 7 taon, ang babaeng minahal niya ay nandoon pa rin. Mas matapang, mas matatag, ngunit may kaparehong kislap sa mga mata na minsan niyang sinamba. Flashback. Ang unang pagkikita sa Maynila. Naalala ni Rafael ang gabi sa ilalim ng ulan sa Makati. Elena na naliligaw sa malaking lungsod at siya na isang batang bilyonaryo na sawa na sa mga taong mukhang pera. Ang pagtulong niya kay Elena noon ay hindi dahil sa awa kundi dahil sa pagkamangha. Ngayon sa lumang opisina sa probinsya, ang pagkamanghang iyon ay unti-unting bumabalik. Kung bibigyan kita ng pagkakataon na ibalik ang lahat, bulong ni Rafael, sapat na para marinig ni Elena. Tatanggapin mo ba? Huminto ang mga kamay ni Elena sa keyboard. Tumingin siya kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Ang orasan,
ay hindi na pwedeng paikutin pabalik, Rafael. Ang mga sugat na dulot ng nakaraan. Nag-iwan ito ng mga peklat na hindi na mabubura. Ang mga peklat ay patunay na naghilom ang sugat, sagot ni Rafael. Hindi lahat, sagot ni Elena. Ang iba ay nananatiling bukas. At ang sa atin ay isa sa mga iyon. Ang tensyon ay hindi na lang tungkol sa negosyo. Ito ay isang digmaan ng mga damdamin. Sa bawat pag-uusap nila, may isang linyang hindi nila matatawid. Si Elena, napilit na nagtatago sa kanyang sarili. At si Rafael, napilit na naghahanap ng paraan para bumalik sa buhay na itinapon niya. Sa labas, ang langit ay unti-unting nagdidilim. Ang mga kuliglig ay nagsisimula ng kumanta. Ang lumang opisina ay naging isang teatro ng kanilang mga nakalimutang pangako. At habang nagtatrabaho sila sa ilalim ng malabong ilaw, ramdam ni Rafael na hindi na siya titigil. Hindi na siya aalis hanggat hindi niya nakukuha ang mga sagot o ang pagpapatawad na matagal na niyang hinahanap. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagtapos sa madamdaming kwento ni na Rafael, Elena at ng maliit na si Theo. Tunay ngang ang pag-ibig, gaano man katagal mawalay o gaano man kalalim ang sugat, ay laging makakahanap ng daan pabalik sa tahanan. Sana ay nagbigay ito ng inspirasyon at init sa inyong mga puso ngayong araw. Ano ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Elena na itago ang katotohanan? O sa pagbabago ng puso ni Rafael? Mula 0 hanggang 10, gaano ninyo nagustuhan ang kwentong ito? Ibahagi ang inyong mga munting saloobin at rating sa comment section sa ibaba dahil mahalaga sa amin ang inyong boses. Kung nais ninyo ng higit pang mga kwentong puno ng aral at pag-asa, huwag kalimutang isubscribe ang aming channel at pindutin ang notification bell upang lagi kayong mauna sa aming mga bagong upload. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng lakas na magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Para sa iba pang mga kwentong antig puso, maaari ninyong i-click ang mga video na lumalabas ngayon sa inyong screen. Muli, maraming salamat sa pagsama sa amin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Pagpalain nawa kayo ng may kapal at magkaroon kayo ng isang mapayapang araw.